Nahuli ang pagnanakaw umano ng isang lalaki na aabot sa 15,000 pisong kita ng isang mall sa Pagadian City. Yan at iba pang balita sa Visayas at Mindanao. Hatid ni Alan Domingo. Sa kuha ng CCTV, maaninag ang isang lalaking mabilis na naglalakad at pumapasok sa cubicle ng counter ng isang mall sa Pagadian City. Lumapit ang lalaki at tila may kinuha sa isang bag at agad na umalis. Hindi gaanong malinaw ang kuha nito dahil patay pa ang ilaw sa mall na kabubukas pa lang daw nang maganap ang pagnanakaw. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakunan ang lalaki na naglalakad palayo ng counter. Kinilala ng Pagadian City Police ang suspect na si Ronnie Esconde na nagtatrabaho sa mall bilang baggage boy. Nasa 15,000 piso ang laman ng ninakaw umano ni Esconde. Kita raw ito ng mall. Supervisor daw ng mall ang may-ari ng bag. Ibinalik ng suspect ang pera at humingi ng tawad sa may-ari ng mall. Hindi na siya kinasuhan pero tinanggal na sa trabaho. Daro na spot ang isang retiradong pulis sa Ormoc City, Leyte matapos siyang tambangan. Sakay ng kanyang SUV ang biktimang si Alfredo Bocabuca kasama ang kanyang asawa nang mangyari ang pamamaril. Nakaligtas ang asawa ng biktima sa insidente. Base sa investigasyon, tumigil sila malapit sa detour dahil sa ginagawang tulay sa lugar. Nang huminto sa tabi ng sasakyan ng biktima ang isang motorsiklong sakay ang dalawang lalaki. Dito na pinagbabaril na hindi pa nakikilalang salarin ng biktima. Inalam ngayon ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo nila. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima kaugnay ng insidente. Nakaligtas naman ang isang pamilya sa Mandaue City, Cebu matapos paulanan ng bala ang kanilang bahay. Ayon kay Ulida Iway, kasama niyang natutulog sa sala ang kanyang mga kapatid nang mangyari ang insidente. Base sa investigasyon, isang lalaking nakabunit at sakay ng motorsiklo ang dumating sa lugar at pinagbabaril ang bahay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng salarin at ang motibo niya sa pamamaril. Ayon sa pamilya, posibleng may kinalaman daw ito sa iligal na droga dahil sa pagkakasangkot umano dito ng kanilang kapatid na si Nonito na namatay sa pamamaril noong 2012. Yan ang mga balita sa Visayas at Mindanao. Alan Domingo reporting.